na banal, dakila ka po Panginoon at makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat Panginoong Diyos sa gabing ito, sa bawat mga anak mo na naka-tune in Panginoon. Salamat po sa bawat pamilya po na naka-attend sa gabing ito. Ganon din po sa hindi pa po naka-attend, dalangin namin o Diyos na ipaalaala mo sa kanila sa gabing ito Panginoon ay ikaw po o Diyos ang aming mapuri, masamba sa Espiritu at saka katotohanan. Panginoon, salamat sa patuloy na pagkakataon Panginoon na muli ka naming mapurihan sa gabing ito, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa bawat pamilya, sa bawat mga anak mo, Panginoong Hesus, na patuloy mong iniingatan. Salamat po, dakilang Diyos. Ganon din po, Ama, salamat sa may mga karamdaman na nagsisigaling, Panginoon. Tulad ng ubo at sipon, mga lagnat, salamat Amang Banal na patuloy mong pinapagaling at iniingatan, Panginoon. Lalo't higit sa virus, Panginoon, na lumalaganap. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong banal na proteksyon sa bawat pamilya, Ama, na patuloy mong iniingatan, dakilang Diyos. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon, sa buong isang linggo, Ama, na ikaw po ang aming patuloy na tinataas sa aming mga buhay, patuloy na pinagkakatindihan, Panginoon, na thank you, Lord, sa kapatid namin si Sister Eileen, nawa po maging malakas ang kanyang signal para siya po ang magpapaawit sa gabing ito. At ganun din sa signal, Panginoon, sa hanggang sa pasimula hanggang sa matapos, Lord. Panginoon, pagkalooban mo, Lord, ng maayos na signal, Amang Banal. Ganon din si Pastor na magdadala ng inyong mensahe. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng wisdom na nanggagaling po sa iyo, Ama. Lord God, bago nga po sa lahat, humihingi po kami sa inyo, Panginoon, ng paglilinis sa aming mga puso at isipan. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa isip man, sa salita man, sinasadya man namin, Panginoon, o hindi. Patawarin niyo nga po kami, Lord, upang sa aming harap sa inyo, Panginoon, kami po, Diyos, ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod, Ama. Salamat, Lord. Bigyan mo kami pusong marunong makinig at natuturuan, Panginoon. Higit sa lahat, igawan mo sa amin ang kababaang loob, Panginoon, upang maranasan namin, O Diyos, ang malaya mong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa gabing ito. Salamat sa inyo po namin pinagkakatiwala mula sa umpisa hanggang sa matapos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Wala pa si Sister Eileen. Makaano po kaya si Sister Eileen? Hindi po man maka-join si Sister Elaine, may naka-ready po tayo para sa ating praise and worship. Magagaling po kay Sister Dea. I-play ko na po ba? Nasa akin na po, Sister Sige. Helen. Sige po, Sister. Yung Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Diyos na buhay sa Kristo. Sama-sama tayong salamat at panalangin dumulog sa ating Panginoon. Kaya naman sa ating unang awitin, hilingin natin na dalisanin ng Panginoon ang ating mga puso. I-prepare niya ang ating mga isip, puso para sa pakikinig ng kanyang mga salita sa gabi. Awitin natin ang pusong dalisay.
Kapag sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo nangangalangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisan ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisan ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo nangangalangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y nangangalangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Para naman po sa ating sunod na awitin, sama-sama po natin awitin ang langit. O Diyos sa buhay ko ito, ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na siyang maikahambing. Ako'y ibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan mo, ikaw ang nais Ikaw ko, wala pa pagpipiliin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking darama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang pupurihin
Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Para naman po sa ating huling awitin po natin ang wala kang katulad, dahil tunay nga na ang ating Panginoon ay wala nang hihigit pa sa Kanya, no? Wala nang tutulad pa sa Kanya. Itong awitin na ito ay awitin natin na may taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayong yumuko at dumulog sa ating Panginoon sa gabi nito. Aming Ama at aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na muli kami nagkasama-sama, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon,
dahil patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, Lord God, sa bawat aming ginagawa, Panginoon. Salamat, Lord, sa paggabay, pag-guide, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord. Thank you. Lord, humingi po kami sa inyo ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Lord, sa isip man, sa salita, sa gawa, Panginoon, Lord God, hayag man o hindi, Panginoon, Lord God. Inalalapit namin ito sa inyo, Panginoon. Hinihingi namin ng kapatawaran, Panginoon, Lord God. Pakalinisin mo ang aming puso't isipan, Panginoon, Lord God. Nang sa gayon ay maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan, Panginoon, Lord God. Lord, sa gabing ito, dinadalangin namin sa inyo, Panginoon. I-prepare mo ang aming puso, isipan, Panginoon, Lord God, sa pakikinig ng inyong salita, Panginoon, Lord God. Lord, naway ang mga salitang dadalhin ng aming pastor, Panginoon, ay maisabuhay namin, Panginoon, Lord God, sa aming pang-araw-araw, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, salamat, Panginoon, sa bawat anak mo na narito na handa kang pasalamatan, Panginoon, Lord God, na handa kang makilala, Panginoon, Lord, sa gabing ito. Salamat, Lord, salamat. Ito lang pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Salamat sa napakagandang awitin po at susunod po yung pasasalamat po natin sa Panginoon sa buong isang linggo. Sino po yung gustong magpapasalamat sa Lord? Nanyayahan ko po ang lahat. Naririnig niyo po ako, te? Ay, Pastor? Sige po. Salamat po. Sino po bang maraming pagpapala sa buong isang linggo? Ako lang mauna. Magandang gabi po sa inyo lahat, lalo-lalo na po sa ating Panginoon. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat, hindi lang po sa mga biyaya, saka sa pag-iingat niya po sa akin kasi sa pagmumotor ko, hindi po ako, after 3 years na po ako nagmumotor sa Kalaka, wala pong disgrasya o ano man. Ang pinaka, ano lang po yung flat. Pero isang beses pa lang po nangyari sa akin, yung naplatan lang ako. Pero yung mga yung templang gano'n, wala akong nangyari sa akin kasi maingat po tayo, iniingatan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Yun po yung pinaka ano ho doon. Tapos yung aking negosyo, bigla na lang nagsulputan yung mga customer ko. Ang dami nilang ino-order sa akin. Nagulat ako kasi bakit ganon? Sabi ko, kung kailan wala na yung superworm, kakaunti na, sobrang dami naman ng umu-order. Kaya nagulat ako kasi will ni God na pag inuna mo siya, iba yung ibabalik niya sa'yo, sobra-sobra. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat kasi napakabuti niya ng ating Panginoon. Yes, amen. Kalakasan sa pag-iingat niya kasi umaakit po ako, nagki-clearing ako. Tapos kanina galing po ako dito sa amin. Tapos bumalik po ako dito, nasa bahay po ako ngayon. Nagtrabaho po muna ako sa Kalaka, tapos umuwi po muna ako ngayon dito. Kasi may umorder po sa akin ng superworm, yung aking pong naalagaan dito. Sobrang daming niyang in-order sa akin, which is hindi ko kayang i-supply sa kanya. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat kasi yung blessing talaga ni Lord parang sobra-sobra pagka talagang inuna natin siya. Kaya, amen. Hallelujah. Yun lang po ang aking may papasalamat na talagang sobrang blessed. Amen po. Tunay na napakabuti ang Diyos. Pag inuna natin siya, ibuhos yung masaganang pagpapala na walang sukat kalalagyan. Amen. Sino pa po? Opo, Sister Helen. Amen. Good evening po sa atin lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa Diyos lang po ang papuri at pasasalamat. Sasalamatan ko ang Panginoon natin sa araw-araw niyang biyaya sa aming buhay, sa amin ni Brother Ray, sa aking mga anak, mga manugang at apo.
Salamat sa Panginoon sa patuloy na Malaglag. kalakasan namin ni Brother Ray na kahit yun nga, senior kami, andun pa rin ang pagpapala ng Panginoon. At salamat din sa Panginoon sa provide niya ng aming mga pangailangan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At salamat sa Panginoon na hindi po niya kami pinagkukulang. Salamat din sa Panginoon sa mga anak ko na pag-iingat ng Panginoon, araw-araw pumapasok po. Salamat sa Panginoon po sa pag-iingat niya sa anumang sakuna. Ganon din po sa lahat ng uri ng karamdaman. Yun po. Salamat Panginoon. Salamat sa Panginoon at siya lang po ang aming pupurihin at pasasalamatan araw-araw. Yun lang po. Salamat po. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti ang Diyos. Ay ako din po, magpasalamat din ako sa Lord. Tunay na pinupuri ko, pinasasalamatan ang Panginoon sa buhay ko na kahit wala na po akong katuwang sa paghahanap buhay. Salamat sa Lord kasi hindi po niya ako pinababayaan. Patuloy na sinususti niya ang aming pangangailangan. Hindi naman po sobra-sobra, hindi po nagkukulang. Kaya napakabuti po ang Diyos. Maging sa kalakasan na sinusustain niya sa akin, salamat sa Lord. Minsan po talagang andoon yung buong katawan masakit, sa daming trabaho, subalit okay naman din po. Kaya tunay na napakabuti ang Diyos talaga kasi kiniklaim ko yung pangako ng Lord na anuman ang ating mga kailangan, ito'y ihingi natin sa Kanya ng panalangin at bigyan tayo ng i-provide ni Lord ang ating pangangailangan at kapahingahan. Kaya salamat sa buhay ng mga pangako ng Diyos na patuloy kong pinanghahawakan. At higit sa lahat yung pag-iingat sa Panginoon sa banta ng COVID. Tunay na ang Lord ang siyang nag-iingat kasi kung marinig natin sa balita, napakarami na po, parami ng parami. Subalit ang kabutihan ng Panginoon patuloy niya tayong yung kanyang mga anak. Yun po, ganun din sa pag-iingat ni Philip sa kabila nung lindol. Salamat sa Lord naman kasi nung araw na naglindol pala, ay umalis na po sila ng Japan papuntang Russia. Kaya napakabuti po ang Panginoon. Yun lang po, salamat sa Lord. Amen po. Sino pa po, Nay? Kayo po, Nay Guy. Ako rin po. Okay. Ako pinagpupulit nagpapasalamat sa gabing ito sa Panginoon dahil sa ganun din pag-iingat, pagpo-provide at kalakasan na pinagkakalob niya sa bawat isa sa amin, sa pamilya ko. Gayon din po sa bawat isa sa atin. Dahil sa marami nang nangyari, sobrang tagal ng panahon, pero ang samahan natin ay patuloy pa rin matatag sa Panginoon at patuloy pa rin na narito sa kabila ng mga sobrang daming pagsubok na dumating. Hindi lang sa buhay ko, kundi siguro sa buhay ng bawat isa. At yun ang lubos kong pinagpapasalamat sa Kanya. Dahil sa bawat pagsubok, meron din tayong natututunan. At saka maraming pagsubok, maraming pagpapalo, pero sa kabila nun, sobrang dami din ng pagpapala at biyaya na pinagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Salamat dahil sa kabila ng pandemic na to, hindi hadlang ang mga pangyayaring to upang tayo matigil ng pagpuri sa Kanya. Bagkos patuloy niya pa rin pinapatatag ang buhay at bawat isa sa atin. At mas lalo tayong nananatiling sama-sama para magpuri at sumamba sa Kanya. Kaya sobrang thankful kay God dahil yun nga, sabi ko nga, hindi ko ina-expect na sa oras na to, nandito pa rin ako kasama nyo at nakatayo para sumamang magsamba sa ating Panginoon. Kaya napakabuti niya sa buhay ng bawat isa sa atin maging na church. Kaya maraming salamat sa Diyos. Amen po, amen. Salamat sa Lord. Thank you sa God, thank you. Pastor, naka-receive din tayo ng pasasalamat mula kay Jody na kasama sa panalangin natin last week na nakapasa na po siya, number 36 po ata siya doon sa master list. Kaya nagpapasalamat po siya, nag-send po siya ng message sa atin na nagti-thank you daw po siya sa panalangin nung nakaraang Wednesday, number 36 po. Ayan po. And si Elaine din,
nag-message, Pastor, dapat a-attend siya ngayon pero mukhang mahina ang signal po sa Nayong Pilipino. Salamat daw po sa mga panalangin natin. May work na siya ulit. Nag-work po siya as a nurse sa Nayong Pilipino. Ayun po. I-share ko na lang po mamaya nilang mga messages po. Ayun lang po. Amen. Hallelujah. Mayroon pa po. Helen, Po. meron po akong additional na pasalamat sa Panginoon. Sige po. Dudugtungan Bigyan niyo, ko. Tito. Kung natatandaan niyo po na share ko sa inyo yung ano ba yung tawag yung senior ko sa inyo? Yung pagsusuob. Yun, na-share ko po sa inyong lahat. At yun po, kasi po nung nakaraan linggo, talaga pong sinipon ako. At saka parang masakit-sakit ang ulo ko. Ngayon po, umiinom naman ako ng gamot at saka nagpapahinga naman ako. Sabi ko, gawin ko kaya yung suob. Ginawa ko po yun bago po ako matulog. 5 minutes po. Talagang nilagyan ko po ng asin. 2 kutsarang asin. At yung pong tinakpan ko ng kahit tela po. Sinisinghot ko po ng bibig ko at saka ilong yung usok. Kaya pumapasok po yung usok sa aking katawan. Kaya salamat po sa Panginoon. Araw-araw po nung buhat po ng aking sinipon, araw-araw, twice a day, umaga at saka sa gabi bago matulog. Ginagawa ko po yon. At ganun din po, tulong din po yung gamot. Salamat sa Panginoon, okay na po ako at nakabuto rin po yun. Kaya salamat sa Panginoon at yun ang daan. Salamat. Amen. Thank you. Salamat sa Lord. Pakabuti ng Diyos. Hallelujah. Mayroon pa po ba? Baka mayroon pa po. Kung wala na po, tinatawagan ko si Pastor para sa pagmimensahe, salita ng Diyos. Pastor. Okay, good evening sa Po. bawat isa po. Ng Panginoon sa gabi ito, sa panibago pong rebeleo at pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na magkasama-sama. Nais ko rin din pasalamatan ng Panginoon dahil nakipag-appointment po ako last Monday, March 22 sa DFA sa Maynila po. Pero malungkot dahil dala ko po yung appointment letter. Nung ako po ay pinresent ko sa DFA yung appointment letter ko para i-renew yung aking passport dahil expire na po ng almost 6 months. Hindi ko po napansin na expire na pala yung passport ko. Ngayon malungkot po dahil nung ako ay lumapit doon sa gwardiya, ang sabi ng gwardiya sa akin, bakit hindi mo binayaran ito? Makakansila po ito dahil hindi nyo binayaran. Sabi ko, sir, hindi ko po alam yan. Senior citizen po ako. Baka pwedeng kausapin ko yung nandoon sa opisina para humingi ako ng tulong para ma-renew yung aking passport dahil ako po ay paalis papuntang Amerika. Pinagbigyan naman ako ng gwardiya na makapasok. At nung makapasok po ako, pinaliwanag sa akin ng babae nung kausap ko. Sabi niya, hindi po namin yan kahit kayo ay senior citizen. Dahil meron tayong mga patakaran dito sa China. So wala ho ba akong pwedeng gawin para
matulungan niyo ako para ma-renew yung aking passport. Ang sabi po, binigyan po ako ng instruction na kailangan makipag-appointment ulit ako. Kaso ang problema, sa buwan po ng Abril, na, wala nang bakante. Anong appointment pa ang gagawin? Kaya ang sabi niya, subukan niyo dito mag-email. Binigyan po ako ng address doon sa email. At pinainit ko po yung mga anak ko dahil nawala na po ako ng ng dana. No? Sabi ko wala na ito, tapos na itong aking pagbabiyahe. So in-email po nila yung DFA. At para ang kailangan lang mayroon ng ticket at appointment, no? Yung rush appointment. At pinagbigyan naman po, no? Pinagbigyan. Nung ako po kinabukasan, bumalik po sa Manila. Pagbalik ko po doon, dala-dala ko po yung aking ticket at ilang mga dokumento. At hinanap na naman sa akin yung approval na ako'y makipag-appointment sa araw na ito. Eh wala pong approval. Hindi ko po alam kung na-approbahan o hindi. Kaya ako naman ay nakabinbin doon. Ang sabi nila, titingnan po namin. At dumating po yung pinaka-supervisor. Ako'y nakiusap sa kanya. Sabi ko, ako isang pastor. At tulungan nyo naman ako sa problema ko na ito. Hayaan nyo, sir, sabi niya. At titingnan natin kung naaprubahan po yung inyong Kasi marami po sa DFA sa bahay nagtatrabaho. No? Hindi ka agad nare-report. Kaya nirevisa po nila lahat ng mga nagtatrabaho sa bahay. Siguro mga 1 oras akong naghihintay doon sa resulta. At salamat naman sa Panginoon na naaprubahan pala, kaya lang hindi lang nila pinorward sa DFA. No? Kaya dali-dali po na pinrint yung papeles na ika nga pwede kong i-renew agad-agad ang aking passport. Kaya salamat sa Panginoon na nagawan po ng paraan, no? At sa April 5 o kaya sa hanggang 7 ay i-deliver po nila yung aking passport. Kaya papasalamat ako sa Panginoon na sa kabila po ng nakakatakot umalis ngayon. 2 beses akong pabalik-balik doon sa napakarami pa naman tao sa DFA. No, siksikan at talaga namang nakakatakot sa mga may edad. Pero purihin ng Panginoon ang kanyang proteksyon at ang kanyang pag-iingat. At ako po ay natapos ko po yung transaksyon kahapon. At ako po ay tuwang-tuwa na umuwi. Na matapos na rin at makakabiyahe ako kung loobin ng Panginoon sa April 18. No? Sa April 18. Kailang tulungan niyo po akong ipanalangin na maging maayos po yung aking swab test. 2 days before the flight, ay kailangan po na mag-undergo ako ng swab test. Para po, kasi requirement ito sa isang babiyahe patungo po sa abroad.
Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng mga katugunan sa mga panalangin natin. So kung may Bible po tayo sa ating tabi, nanyahan ko po kayo na buksan ang ating mga Bible sa unang Samuel, Din Kapitulo mag-share din. 12. Ako din magpapasalamat. Papasalamat din ako sa Panginoon Diyos. Pwede pa ba? Na-late kasi ako lang internet eh. Nagpapasalamat ako at nagpapuri sa Panginoon Diyos sa kabutihan na ginagawa sa buhay namin lahat, sa pag-iingat sa aking mga anak, sa aking buong sambahayan. Salamat din sa kahapon na natapos ang check-up ko. At binasa yung laboratory ko, okay naman, kaya lang yung sugar ko talaga ipababain. Kaya binigyan ako ng pang-inject para mababa yung sugar ko. Salamat din sa Panginoon Diyos sa mga blessing na pinagkaloob sa amin. Nakuha ko na yung stimulus ko kahapon. Binigay ni Celine. Iyon ay bigay ni Biden. Yung mga dependent lang sa mga anak, yun ang binigyan niya. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, nakakuha kami ni Pastor ng blessing. Tamang-tama ang punta namin dito. Merong blessing, kaya salamat sa Panginoon Diyos sa pag-iingat niya sa aking mga anak, sa mga apo, andyan sa Pilipinas. Kaya pinupuri ko ang Panginoon Diyos. Yun lang. So, wala na pong pahabol. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga katotoo natin. Buhay ang Diyos. Buhay talaga ang Diyos. Kumikilos siya sa ating talaga. So, open your Bible in the book of 1 Samuel chapter 12, verse 1 to 23. Yan po yung pagbulay-bulayan natin. Mahaba po ito, hindi ko nababasahin. No. Ang sentro po ng aralin natin ngayong gabi ay patungkol po sa kasalanan ng hindi po nananalangin. Sin of prayer. Ang kasalanan sa planong panalangin. Pag hindi nanalangin sa kung laking kasalanan. Kaya salamat araling ibigay sa atin ngayong gabi patungkol po sa buhay po ni Samuel. Alam po natin si Samuel ay isang taong matapat sa Diyos. No? Ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay buong katapatan. Siya po ay isang leader. No? Isang leader, hinirang ng Diyos na isang leader. Pero pinamalungkot dahil tinanggihan po ng mga Israelita si Samuel na maging isang leader. No? Ayaw nilang kilalanin ang pinili ng Diyos, ang hinirang ng Diyos. Na sana yun ang magiging gabay ng bayan ng Israel patungo sa isang buhay na kinalulugdan ng Diyos. No? Subalit pinili nila na magkaroon sila talaga ng haring nakikita at nakakapiling. Ayaw nila na si Samuel ang hihiranging leader nila na ang tumatayo ay Diyos na hindi nila nakikita. Hindi nila alam na kung si Samuel ang pipiliin nila, parang pinili na rin nila ang Diyos na maging hari ng kanilang buhay. Pero tinanggihan po nila, no? Si Samuel na isang matapat na leader ng Israel. At kailangan talaga nila ang isang hari. No? Isang hari at
Dahil gusto nila ng isang haring nakikita nila at nakakapiling nila, nakakasalamuhan nila. Yon ay malaking pagtanggi sa buhay po ni Samuel. No? Masakit sa kanya yon. At masakit din sa Diyos na tinatanggihan po ng mga Israelita ang isang pinili ng Diyos para sana maging leader ng Israel. At kung babasahin po natin ang verse 1 up to 5, mga kapatid, ng chapter 12, ang sabi po riyan, sinabi ni Samuel sa mga Israelita, ngayon nasunod ko na ang gusto ninyo. Nabigyan ko na kayo ng hari. Ako'y matanda na. Ang katunayan kasama ninyo ang aking mga anak mula sa aking kabataan. Hanggang ngayon ay pinamalaan ko kayo. Kung mayroon kayong anumang reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh. At hinirang niya ito. Isa man ba sa inyo kinunan ko kahit isang baka o asno? Meron ba akong dinaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sinuman para ipikit ko ang aking mga mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at pananagutan ko kung meron. Ito po yung sagot ng mga Israelita. Hindi mo kami dinaya o inapi. Wala kang kinuhang anuman sa amin. Sagot nila. Sinabi ni Samuel, kung gayon, si Yahweh ang saksi ko rin ang kanyang hinirang na ako'y walang ginawang masama sa inyo. So bilang isang pinili po ng Diyos na sana maging leader ng Israel, ay sila. No? Ni Samuel po nila na kailanman ay naging tapat si Samuel sa tungkulin bilang hinirang ng Diyos na sana manguna sa kanila. Pero ang gusto talaga nila ay ang hari. No? Hari na nakikita at ang pinili po na isang pinakamagandang lalaki sa bayan po ng Israel. At yan po ay si Haring Saul. No? Si Haring Saul ang naging kauna-unahang hari po ng Israel. Siya yung pinakamatangkad, pinakagwapo, pero hindi kinalugdan ng Diyos. No? Hindi kinalugdan ng Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos sana ay siya ang kilalanin. Ayaw nila na ang Diyos ang manguna sa kanila at tumayo bilang hari. Kung tawagin po yan sa English, pag ang Diyos po ang naghahari sa isang bansa, yan po ay tinatawag na theocracy o theocratic form of government. Pag ang Diyos ang namahala. No? At darating po yan sa panahon po ng linggo, no? Yung 2,000 years, no? Ay ipapakita po ng Diyos. Ipadama sa kanyang mga hirang ang kanyang pagiging isang hari. At alam po natin na kung ang Diyos ang maghahari, perpekto. No? Perpekto. Hindi katulad ng mga hari o mga presidente ng mga bansa na marami pong mga kahinaan, mga pagkukulang. Hindi katulad ng Diyos na kung siya maghahari sa isang bansa, nakakasiguro tayo na ito po ay isang hallelujah.
Hello, Pastor, nawala po kayo. Hello, Pastor, di po namin kayo marinig. Hello. Nalobat ho ako. Pasensya na. Nakalimutan ko pong i-charge yung aking ginagamit na iPad. So, makikita po natin na ang bayan po ng Israel ay naghahanap talaga ng hari. At hindi po sila binigo ng Diyos sa kagusto nila, no? Hindi sila binigo ng Diyos sa hangad po nila. Binigyan sila ng Diyos ng hari, no? Na sana ang gusto ng Panginoon ay si Samuel ang maging hari na, no? Ng Diyos po. At ito po ay makikita mo po. Pastor, putol-putol po ang boses niyo, Pastor.
Pastor, mag-connect ka na lang through laptop ng mga kids, pababain ko. Pastor, hindi ka namin marinig. Hindi marinig. Putol-putol po kayo, Pastor. Hello? Pastor, pinabababa ko kay Alex yung laptop. Di ka namin medyo maintindihan. Putol-putol. Ayun, Saglit lamang po, kinokonek ni Alex si Pastor. okay. Thank you. Thank you sa advertisement. Praise the Lord. Siguro napakaraming gumagamit kaya humihina yung signal natin. Ano? Manalangin po muna tayo mga kapatid. Saglit po tayo yubuko. Panginoon, muli kinukumit namin sa inyo ang aming pag-aaral ngayong gabi. We pray, Lord, na pangunahan mo kami at nawa ang iyong mga salita ay maintindihan namin at i-anoint nyo, Panginoon, ang inyong mga salita, lalo na ang inyong lingkod. And we pray, Lord, na magiging maayos ang aming mga signal. Palakasin mo ang lahat ng signal, Panginoon, para ang iyong mga salita na aming tatanggapin ay maging pagpapala sa bawat. Praise you, Lord. We bless your name in Jesus' name. So, ang mga tao po, ang mga Israelita,
ay gusto talaga nila ang hari. Masakit man para kay Samuel na isang propeta na tanggihan ng mga Israelita. Dahil gusto nila ng hari, ayaw nila ng propeta ng Diyos. So walang magagawa, kundi pagbigyan ng kanila pong kahilingan. At hindi po sila binigo ng Diyos. Binigyan sila ng hari na pinakamagandang lalaki, pinakamatangkad, pinakagwapo po sa Israel. At yan po ay si Haring Saul. Ang kauna-unang hari po ng Israel. At binigyan po sila ni Samuel ng good advice. Samuel offered a good advice sa mga Israelita. At yan po ay matatagpuan natin sa verse 20, no? Hanggang 23. No? Ang sabi po riyan, huwag kayong matakot. Wika ni Samuel. Bagaman malaki ang pagkakasala niyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran niyo siya ng buong puso. No? Kapag pinagbigyan po sila na magkaroon ng hari, kailangan nilang paglingkuran ng Diyos ng buong puso. Huwag ninyo siyang talikdan. Lumayo na kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo maililigtas at matutulungan ng mga yan sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh pagkat iyan ang kanyang pangako. Kayo'y hinirang niya bilang kanyang bayan. Eh dito po sa verse 23, yung pinaka mahusay na advice ang kanilang narinig, no? Sapagkat pinangakuan po sila ni Samuel. At ang sabi ni Samuel, idadalangin ko naman kayo, no? At tuturuan ng mga dapat ninyong gawin. Yan. Ito po yung pinaka-importante sa lahat na advice. Sapagkat nangako po si Samuel na idadalangin niya ang bayan po ng Israel. Kaya, he promised to pray for the Israelites. No? So, tinanggihan man nila ang Diyos na siyang sanang gustong maghari sa kanila, ay walang magagawa ang Diyos. No? Kundi sundin ang kanilang kagustuhan at pinangakuan sila ni Samuel na ipapanalangin po sila. So ano po ang matutunan natin dito po sa mga salita na binitawan po ni Samuel? Marami po tayong matutunan sa bahaging ito, sa pangako po ni Samuel na idalangin ang bayan po ng Israel at tuturuan sa mga dapat nilang gawin. So ang una po, hallelujah, ang una po natin dito, na ang panalangin po, ang kawalan po ng panalangin ay isang kasalanan sa harapan po ng Panginoon. Prayer is one of the greatest privilege in the life of a true believers of Jesus Christ. Bakit? Ano po ba ang nagagawa ng panalangin? Ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos, di ba? Conversing with God. Kaya hindi lamang ito pakikipag-usap sa Diyos, kundi ang panalangin po ay pagpapakita ng pananampalataya. No? Ito po ay action
ng isang tunay at buhay na pananampalataya kung tayo po ay nananalangin. Tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos sapagkat naniniwala tayo sa Kanya, sa Kanyang pagka-Diyos, na mayroon po siyang magagawa sa ating buhay. No? Lalo na po sa sitwasyon natin. Sa sitwasyon po ng bayan ng Israel, na sila po ay dumaranas din ng iba't ibang mga suliranin, sa kabila na sila po ay may hari, sa atin namang kapanahunan, meron nga tayong hari. Meron tayong presidente. Mahusay na presidente, pero maraming mga reklamo, lalo na sa larangan po ng ating kinakaharap na mga panganib sa mga sandaling ito. Marami po ang nagsasabi na bakit napakabagal, no? Ang dami nang namamatay ng mga Pilipino. Bakit napakabagal? Alam niyo po kung bakit mabagal ang pagdating ng ating bakuna. Ang ating bakuna po na natatanggap ngayon sa kasalukuyan ay libreng bakuna po yan. No? Binibigay po yan sa atin libre. Ang order po natin wala pa. Ang order po ng Pilipinas na bakuna ay hindi pa po dumarating. Ang kasalukuyan na ginagamit na bakuna ay yan po ay bigay, no, na libre ng China. Kaya ang inaasahan po natin ay wala pa po. No, wala pa. Kaya kung ang hangad ng ating pong mga, lalo na yung mga senador, ang sabi po kasi ng mga senador, dapat palitan na ng mga taong mahuhusay. No? Palitan na. Marami na po yung nagsasabi na resign. No? Marami ang kailangan na mag-resign. Pero ang panangga naman po ng administrasyon, mahuhusay na raw ng mga tao ang kanilang inilagay. Pag tayo ay kukuha pa ng competent na ipapalit dito po sa nakaupo ngayon at namamahala para sa ating pong bakuna, ay baka wala rin pong magagawa sapagkat walang karanasan. Kaya po, hinamon po si Senador Lacson na kung ikaw ay competent, ikaw ang umupo, ikaw ang mamamahala, no? Titingnan natin kung meron kang magagawa. Pero kailangan ka muna mag-resign as a senator. Yun po yung ano sa kanya, hamon. Kasi gusto niya ng competent. So, hindi maiwasan, no, na meron pong mga reklamo, no. So, kailangan po ng pananampalataya. Ang panalangin ay, prayer is the act of faith, no. We speak to God because we believe in God. And we pray because we believe that God answers our prayer. Naniniwala tayo, kaya tayo lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin sapagkat naniniwala tayo na dinidinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Naririnig ng Diyos ang ating mga daing. Lalo na ang daing ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Sa dami po ng mga namamatay, nagkakasakit, ay halos hindi na malaman po ng gobyerno natin kung ano po ang dapat gawin. Kasalukuyan, nagpapanik po ang maraming mga hospital dahil napupuno na naman. No? Napupuno na naman ang bawat hospital. At nakakatakot ngayon na tayo po ay pupunta sa hospital. Kaya kung maaari po ay mag-online na lang tayo.
online treatment, no? Kaysa pupunta po tayo sa mga hospital, baka doon pa tayo mahawa ng COVID. So we pray because we hear. We know that God hears our prayer, no? Nananalangin tayo, hindi lamang naniniwala tayo na dinidinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Naniniwala din tayo na ito po ay nais ng Diyos na tayo po ay manalangin. God invited us to pray. Sabi nga po, marami pong imbitasyon ng Diyos para sa kanyang mga anak na kailangan po tayong dumulog sa trono ng kanyang biyaya sa pamagitan po ng panalangin. No? Ang sabi po ng Jeremiah 33:3, kung tatawag kayo sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo maunawaan. Kung tatawag kayo sa akin. So napaka-importante po ang panalangin. At ito po ang napakagandang payo ni Samuel sa bayan po ng Israel, ang manalangin. Sapagkat ang kawalan po ng panalangin ay isang malaking kasalanan sa harapan po ng Panginoon. So sinabi po sa isa pong talata, no? Sa Matthew 6, verse 7, no? Yung sabi po diyan, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila, pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Oh. So napaka-importante po yung specific na panalangin. No? Pag tayo po humiling ng isang bagay sa Diyos, dapat tukoy na tukoy. Hindi tayo kailangan pang gumamit ng maraming mga bulaklak sa ating panalangin. Kailangan doon mismo, no? Spesifiko. Pag tayo po ay nananalangin. Ang sabi niya po sa Matthew 6:37, no? Sa talatang 37. Tingnan nga po natin yan sa 37. Ang sabi niya, 9:37 ng Matthew. Sabi niya, kaya't sinasabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakonti ang maaani. Idadalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Ha? Idadalangin ninyo. Napaka-importante po ang panalangin, mga kapatid. At naalala po natin ng iglesia, ang ulang iglesia sa Aklat ng Mga Gawa, 4:31. No? Sa mga gawa po, 4:31, makikita po natin na nung manalangin po ang ulang iglesia, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral po ng salita po ng Panginoon. Kaya napakahalaga ang panalangin sapagkat ang panalangin po ay imbitasyon sa atin ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, no? Manalangin kayo, no? At ipapahayag ko sa inyo ang mahiwagang bagay. Marami pong mga bagay na mahiwaga na hindi po natin maintindihan. Na sa panalangin lamang natin makikita ang mga katugunan. So napaka-importante na tayo po ay nananalangin, ano? Sapagkat iniimbitahan tayo ng Diyos na lumapit po tayo sa Kanya. So, ano po ba ang mawawala pag tayo po ay hindi nanalangin? Marami pong mga pagpapala na hindi po natin matatanggap kung hindi po tayo nananalangin.
Prayerlessness robs us of many blessings. No? Ninanakaw nito ang maraming pagpapala mula po sa ating Panginoon. Sabi nga ni James, no, ni Santiago 4:2, tingnan nga po natin yan, ang sabihin po ni Santiago 4:2 ng aklat po ni Santiago. No. Sabi niya, mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya papatay kayo kung kailangan mapasain nyo lamang ito dahil sa inyong mga pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang minimithi sapagkat hindi kayo humihingi. So napaka-importante po ang paghingi. Paghingi sa pamamagitan po ng panalangin. Matatanggap natin ang mga biyaya mula po sa Diyos. Asking and receiving are joy of the Christian life. So the Lord invite us to ask and receive. Matthew 7:7. Humingi kayo. Kumato kayo. Humingi kayo at kayo pagbubuksan. Kumato kayo. At kayo pagbubuksan din. So God desires to give us many things. Yun po yung gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon ibigay sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Pero kailangan po tayong manalangin at humingi sa Kanya. Sa magitan po ng panalangin. Alam niyo po kung bakit walang revival sa iglesia? No? Dahil po sa kawalan ng panalangin. Prayerlessness keep churches from having revival. Sabi po ng Psalms 85 verse 6. Kaya walang revival sa iglesia. Dahil there are times na may nananalangin pero within the group ay hindi po handa ang puso. No? Kailangan po, lahat ay kailangan iisa ang damdamin. Importante po ang kalinisan ng puso habang tayo po ay nananalangin. Sa isang pulong panalangin, sa isang sama-samang panalangin, pag mayroong isa na hindi po handa, no, ang kanyang puso, it will ruin the prayer meeting. Ito po ang magiging daan na hadlangan yung ating pong mga minimithi, yung ating panalangin. Isa lang na hindi po handa ang kanyang puso. Kailangan magkaroon tayo ng isang unified heart sa panahon po na tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Kaya nagkakaroon po ng revival ang isang iglesia kung marami po ang tumitiklop ng kanilang mga tuhod sa panalangin na magkaroon ng pagbabago sa isang iglesia. Magkakaroon ng isang revival, no, sa iglesia. Sabi nga po ni D.L. Moody, every great work of God can be traced to a kneeling figure. No? Pagka mayroong nakatiklop ang tuhod, makikita po natin ang kapangyarihan po ng Diyos. Kaya masusukat ang kapangyarihan po ng Diyos sa mga taong nakatiklop ang kanilang mga tuhod. At isa pa po, prayerlessness may indicate, no, maari pong indikasyon ito na hindi tayo willing na magpatawad. Prayerlessness may indicate we're unwilling to forgive. Pag ang isang tao po ay nagkukulang sa panalangin, umahantong po yan sa hindi po pagpapatawad. Walang kakayanan magpatawad.
sa kanyang kapwa. At alam po natin kung ano mangyayari pag tayo po ay hindi nagpatawad. The Bible says, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan kung hindi tayo marunong magpatawad. So, makikita po natin si Samuel, no? Ang buhay ni Propeta Samuel, ang kanyang ministeryo po, nung mga panahon kasi na ito, matanda na po si Samuel at medyo mahina na. Pero nandun pa rin yung desire niya para tulungan po ang bayan ng Israel na mailapit sila sa Panginoon sa pamagitan po ng dalangin. Nakita niya kasi yung rebellious spirit, no? Alam niyo po ang tinatawag na rebellious spirit sa isang iglesia. Pagka mayroon pong isang rebellious spirit, madali po itong makahawa, parang COVID-19. Pagka may nagre-rebelde na espiritu sa isang iglesia at hindi po naagapan, ito po ay malakas makahawa, no? Makahawa sa iglesia. Kaya dapat po agapan itong mga rebellious spirit na ito. Ipanalangin sila ng matinding panalangin para baguhin ng Diyos ang mga puso na ng mga nagre-rebelde. Ang mga Israelita po ay gano'n ang kanilang mga puso. No? Mga rebellious spirit. They're against the leadership of God. No? Ang gusto nila ay hari na tao na nakikita nila. No? Nalalapitan nila. Pero ano po nangyari? Palpak yung gusto nilang mangyari. Kaya hindi kinalugdan ng Diyos yung lahat ng kanilang mga ginagawa. So, makikita po natin sa bahaging ito ng buhay po ni Samuel, ay pinadama niya po yung kanyang malasakit sa kabila na siya po ay tinanggihan, siya ay nilait, mga injustices na nangyari po sa kanyang buhay. Pero nagpatuloy po siya sa paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran niya ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gusto niyang tulungan ang mga Israelita. Pero nandun po yung mga rebelde ng mga espiritu para hadlangan ang plano at kalooban po ng Diyos. Kaya makikita po natin dito yung pagpapatawad. No? Ipinakita po ni Samuel ang kanyang pagpapatawad sa kabila po ng kanyang sinapit sa kamay po ng mga Israelita. At hindi po siya tumigil na ipanalangin sila. No? Gaano man po yung ating mga karanasan, mga disappointment natin sa ating mga buhay. No? Yung mga inaasahan nating tao na siyang makakatuwang natin sana. No? Mga taong malapit sa puso natin na makakatuwang sana sa atin sa panalangin para mabago ang sistema, ang pamamaraan. No? Pero napakalungkot na kung minsan yung mga inaasahan nating tao ay tinatanggihan tayo. Hindi sila nakikiisa, no, para ipagpapatuloy po ang plano at ang kalooban po ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na rebellious spirit. Kaya ang solusyon po dito sa rebellious spirit na ito ay idulog sila ng mahigpit sa harapan po ng Panginoon na baguhin ng Diyos ang kanilang mga pag-iisip. Magbalik loob. No? Kasi ang rebelde po na attitude ay, sabihin ko nga sa inyo, ito po ay nakakahawa. Marami po itong nahahawaan. At kung hindi po tayo magiging maingat,
na marami pong mahahawaan ng mga tao. Katulad po nangyari sa mga Israelita. So, ang pamamaraan po dito na nais pong ihatid ni Samuel sa mga tao, sa mga Israelita ay ang pagpapatawad sa kabila ng rejection na ginawa po sa kanya. At yung paghingi sa Diyos ng mga malalaking bagay, ng mga himala, no, na mayroong gagawin ng Diyos sa buhay po ng mga Israelita. At ganun din po sa buhay ng iglesia. Sa ating iglesia ngayon, marami po ang nadi-disappoint. Marami ang disappointment na nangyayari. Kamakailan lamang, pinahintulutan na po na 50%. Pwede nang magkaroon ng 50% sa iglesia ng pananambahan. Pero ngayon po, dito sa Valenzuela ay tinigil na naman. No? Kaya marami pong mga disappointment na nangyayari. Kaya marami pong mga tao nagre-rebelde na. Hindi na malaman kung ano po ang gagawin. Dahil sa paghihigpit na naman ng mga protocol para ipatupad po ang batas. Kaya wala pong ibang solusyon, mga kapatid, kundi magkaisa ang buong iglesia sa isang walang patid, maningas na panalangin. Napakahalaga po na bago tayo makiisa sa isang panalangin, ay siguraduhin po natin ang puso natin ay tama sa harapan po ng Panginoon. Kung meron po tayong mga pagre-rebelde sa ating mga puso dahil hindi natugunan yung ating mga pangangailangan, ang ating mga needs, no? Tandaan po natin, ito po ay makakasira sa sama-samang panalangin. Kailangan magkaroon tayo ng unison, iisang boses, one voice to the Lord. Magkakaroon lamang tayo ng isang boses sa Diyos kung meron tayong iisang puso sa harapan po ng Panginoon sa panahon po ng sama-samang panalangin. Kaya katulad po ng panalangin ni Samuel, kailangan po natin ang isang mahigpit na panalangin para magkaroon ng tunay na revival sa iglesia. Revival mula sa pinakamataas sa mga nanungkulan hanggang sa pinakamababa ng mga miyembro ng iglesia. Mula sa pastor hanggang sa pinakamababa ay kailangan po magkaroon ng tunay na pagkakaisa sa pamagitan po ng panalangin. At yan po ang solusyon. Sapagkat ang kakulangan sa panalangin ay isa pong kasalanan sa harapan po ng Panginoon. Akala natin kung minsan, hindi, panalangin lang naman yan. No? Napakasimple lang yan. Kung ang panalangin ay isang hininga, kung mawalan ka ng hininga, itapos ka na. So ito po ay napakahalaga. Ang araw ng Miyerkules ay sama-sama po nating panalangin. Kaya higpitan po natin, lalo pa nating higpitan ang ating pong sama-samang panalangin. Lagi po nating siguraduhin na ang puso natin ay tama. Pag hindi tama ang puso natin, and we will join in this prayer meeting, it will ruin the whole prayer meeting. Kaya, suriin natin lagi ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Gusto natin magkaroon ng pagkakaisa. Ang PCCI, isang puso, isang damdamin para ang Diyos po itutugon sa ating mga dalangin. Diyos po magpala sa kanyang mga salita na ating pong tunghayan sa gabi nito. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, muli, itono nyo, Panginoon, ang aming mga puso. Itono nyo ang aming mga kaisipan. Nawa, Diyos,
maging karapat-dapat po ang bawat isa sa amin ngayon. Sa pagtiklo po ng aming mga tuhod, kasama ng aming mga puso, nawa o Diyos, maging karapat-dapat kami lahat upang anuman ang aming itaas sa magitan po ng panalangin ay makakaasa kami at makatitiyak kami ng katunayan. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dadako po tayo sa ating pong mga kahilingan sa Panginoon ngayong gabi. Meron po ba na mga kahilingan na dapat po nating itaas sa Panginoon? Ako po, Pastor. Sige po. Ah, Ano po yun, Day? patuloy po akong humihingi ng panalangin na patuloy pong i-provide ni Lord lahat ng aming mga pangangailangan dahil sobrang hirap po ng sitwasyon ngayon, lalo pat ganito na naman tayo, yung pandemic nga. Kaya sana po tulungan niyo po akong ipanalangin na patuloy po siyang mag-provide sa amin. Okay. Yung provision ng Diyos sa mga pangangailangan po natin, materially, physically, emotionally, financially, and spiritually. Na hindi magpapabaya ang Panginoon, no? Gagamit ang Panginoon ng mga instrumento para tayo po ay abutin sa ating mga pangangailangan. So, anyone else? Sino pa po ang aking prayer request po ay ang swab test ko. Magiging maayos po yung result. No? Ang swab ko po ay siguro mga 16 kasi 18 po yung aking flight. Good result po ng swab test. So, wala na po. Pastor, yung patuloy po na pagkilos po ng Panginoon, dahil tayo po ay JCQ na naman, naghigpit, patuloy na kumilos ang Panginoon na hindi magtagal, bagamat hanggang April 4, pero hindi pa natin alam, baka mamaya i-extend, kaya patuloy na pagkilos po ng Panginoon, patuloy din na protection ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yan po. Amen. Hallelujah. Ako din po. Kung hindi rin lang importante yung ating paglabas, magtiis-tiis muna tayo. No? Magtiis lang muna tayo. Para tayo po ay malayo sa pagkahawa ng karamdaman. At ingatan tayo ng Panginoon lahat ng panahon. Hallelujah. Ako din po, yung bagong gamot na binigay ng doktor sa akin para bumaba ang sugar ko, sana maging epektibo para makababa ng sugar ko. Kasi, anyone else? Ako din, Pastor. Yung pag-iingat din ng Lord kasi hindi po maiwasan na mamamalingki po talaga ako. Kasi kung wala pong laman na tindahan ko, wala nang mabibili, wala din po. Kaya lumalabas po talaga ako. Yung pag-iingat ng Lord talaga, protection niya. At yun din, patuloy na pag-provide ng Panginoon ng pangangailangan. Kasi malapit na naman po yung inulan. Kung kayo po ay lumalabas, kahit na medyo mahirap, halimbawa po yung mask nyo ay disposable. Yung mask nyo po na ginagamit ay disposable. Pwede doblehin natin. Doblehin natin.
At kahit na mahirap na magkaroon ng face shield, gawan po natin ng paraan. Ano? At sabi nga, importante, yung buhok po natin, lalo na sa mga babae, ay siguraduhin po natin na sarado. Kasi ang buhok ay maano din po yan. At, kinakapitan din po ng virus. No? Kaya kung maaari ay... Susombrero. At pagdating mo sa bahay, ay ligo ka agad pag lumabas. No, ligo ka agad. Ibabad ka agad ang damit sa sabon at Clorox. No. Amen po. Kasi paglabas po natin, hindi po natin alam, baka may dala tayong virus. Ano? Kaya bilang pag-iingat po, lalo na po yung ating mga sapatos, no? Bugahan po natin ng alcohol. O kung hindi man, maghugas at sabunin. Grabe, hirap. Medyo kailangan po dobling pag-iingat ngayon. Kung kayo naman po ay nagbibisikleta, no? Bibisikleta o nagmumotor, no? Kung pinapasok niyo po sa bahay yung inyong mga gamit, bugahan niyo yung gulong ng alcohol. Pagkat yun po yung tumatapak sa kalsada. At ang virus po ay nasa kalsada. No, hindi po basta-basta umaalis yun doon. Pag natapakan po at kumapit sa mga gulong yan, ang tanging paraan po dyan ay ang pag-spray ng ng alcohol. Ulitin ko po, kung kayo ay lumalabas, kailangan po maligo. At magpalit ng damit. Medyo magastos po. Magastos talaga sa sabon. Magastos sa tubig. Pero kailangan po Oo nga po. Kailangan natin. Joshua, So, anyone else? Joshua, baka may prayer request ka. Si Joshua sa 4th year. Okay. Yung work po ni Joshua, kasi gusto niya magpalipat po ng shift. Kasi graveyard ang shift niya. Panggabi. Sa panalangin. Sir, sa panalangin po. Lagi po akong namamanas. Namamanas po yung pareho niyong paa? Opo. Paa. Ano po? Ang isa pong mabuting gawin po dyan, itaas niyo po yung paa niyo pag kayo ay natutulog. Lagyan niyo po ng unan. I-elevate niyo po yung niyo, yung paa. Kasi sa kakaupo niyo po yan Sa kakaupo niyo. Kaya kung pag natulog po kayo, lagyan niyo ng unan. Talagang medyo itaas niyo po. Yan. Sinataas ko. Narinig niyo po ako, Sir Ligaya? Apo. Subukan niyo po itaas at wag po ng upo. Paminsan-minsan tumayo naman kayo. Pilitin niyo tumayo. Di ba may walker naman kayo? Wheelchair lang po. Apo. Wheelchair lang po. Wheelchair? Walang walker. Wheelchair lang daw, walang walker. Hindi, sa walker lang kayo tatayo. Para makatayo kayo, walker ang kailangan. Tumatayo kasi mahirap tumayo sa wheelchair. Oo, paupo pa din. Hirap na yata si Sister Ligaya tumayo, Pastor.
Kasi nung bumisita kami sa kanila, talagang hirap po. Eh, kailangan tulungan eh. Tulungan. Oo, Pagka may kailangan niya walker. talagang may alalay. Opo. Oo, may alalay. May kasama naman yata, Sister Ligaya. Opo. Minsan-minsan, tumayo naman kayo. Opo. Kasi naiipit yung laman. Ito ang kasama ko, Pastor. Ito ang yaya ko. Salamat po. Salamat. Paminsan-minsan tumayo, patayuin nyo ho. Opo. Sister Ligaya. Oo, natayo. Dala-dala O kaya pala magkukuya-kuya-kuy. Wala na po. Tayo ay dadako na sa panalangin. Huwag mo nang pindutin. Wala naman eh. Sige po. Kung wala na po, ay tayo po ay sama-samang manalangin. Iyuko po natin ating mga ulo at natin ating mga mata. At tayo po ay dadako sa panalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Yes. Dumudulog kami, O Diyos, sa gabing ito na may kababaang loob sa inyong banal na harapan. Nagpupuri at nagpapasalamat na sa kabila po ng aming mga sitwasyon at kalagayan. Napatunayan po namin sa aming mga sarili na ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na hindi nagbabago ng pakikitungo sa amin. Una tigit sa lahat, Panginoon, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Linisin, O Diyos, at paging dapain sa aming paglapit sa inyo. Ang dalangin po namin sa gabing ito, O Diyos, ay ang kalagayan po ng aming bansa na kung saan, Panginoon, patuloy na tumataas ang kaso po ng COVID-19 at naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lamang ang tanging Diyos na makakagawa ng mga himala. Kung paano kayo nakagawa ng himala noon nung kayo po ay nandito sa lupa, ay makakagawa rin kayo ng mga himala sa kasalukuyan sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Panginoon, kami po ay sama-samang malapit sa trono ng iyong biyaya na kahabagan mo, Diyos, ang bansang Pilipinas. Sapagkat kami po ang pinakahuli sa lahat na nabiyayaan po ng bakuna para labanan po ang panganib ng COVID-19. Lord, hanggang sa kasalukuyan na hindi pa po dumadating ang ino-order po ng bakuna ng Pilipinas. Ang dumating lamang po ay ang mga tulong ng iba't ibang mga bansa. Kaya tapos, O Diyos, at limitado ang mga nababakunahan. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito na tulungan mo, Panginoon, ang tao. Mayroong concern sa bagay na ito. Tulungan mo sila, O Diyos, na tumiklop na kanilang tuhod at dumulog sa trono ng iyong biyaya sapagkat ang tanging paraan namin aming sama-samang panalangin. Kaya kahabagan mo ang aming bansa, kahabagan mo, Panginoon, ang aming mga leaders. Tulungan mo sila, O Diyos, magkaroon sila ng tama na mga desisyon, O Diyos. At ang mga desisyong ito ay mag-align sa inyong plano at kalooban. Lalo na, O Diyos, ang aming presidente, ang mga senador na nagkakagulo dahil po sa iba't ibang mga desire, mga plano. Nawa magkaroon ng tunay na pagkakita. Dalangin din namin, O Diyos, sa gabing ito, ang kahilingan po ni kapatid na Inday, ang iyong
provision sa kanilang mga pangangailangan, lalo na, O Diyos, ang kanyang maliit na negosyo. Ikaw din ang magpala sa kanya at ang kanyang pamilya. Tulungan mo siya, O Diyos, makaisip ng mga pamamaraan at inaasahan din namin, Panginoon, provision mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. At ganoon din, Panginoon, ng protection. We also pray, Lord, for your protection sa lahat ng mga pumapasok sa trabaho araw-araw. Ganoon din, Panginoon, ang lumalabas sa kanilang mga tahanan para mamili ang kanilang mga paninda, mga pangangailangan. Yes. Lord, gaano man kami kaiingat, kung hindi mo kami iingatan, Panginoon, hindi namin mararanasan ang tunay na kapanatagan ng kapayapaan. Kaya inaasahan po namin, O Diyos, ang iyong proteksyon sa bawat pamilya, Panginoon. Tulungan mo kami na magtiwala lagi sa inyo. At sundin ang mga protocols. At yun ang hinihingi, Panginoon, ng aming pamahalaan. Tulungan mo rin, Panginoon, maibaba ang sugar ni Sister Linda sa bago niyang gamot na iniinom. And we pray, Lord, na magiging maayos din ang kanyang kalusugan at mag-fit, Panginoon, ang gamot na ito para siya po ay lumakas at bumalik po yung dati niyang katawan. Dalangin din namin si Joshua, Panginoon, ang kanyang work. Panginoon ko ang kanyang manager na nawa, O Diyos, ay magkaroon sila ng tama na communication. We pray, Lord, na ikaw din ang tutugon sa kaniyang mga desire, lalo na, Panginoon, ang paglipat sa shift at departamento. Dalangin ko ng lahat ng ito na mayroon pong tunay na pananampalataya na ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya sa inyong mga anak. Tulungan mo siya, O Diyos, na maging matyaga sa panalangin. Walang bagay na imposible kung kami po ay umudulog at lumalapit sa trono ng iyong biyaya. O tinataas ko rin si Sister Ligaya sa mga oras na ito, Panginoon. Karoon po ng manas ang kanyang mga paa. So, iunat mo nga yung mapagpalang kamay sa kanya. At idampi mo, Panginoon, sa kanyang mga paa ang iyong kapangyarihan para maranasan niya, O Diyos, ang kagalingan na nagpupunta sa iyo. Dami ko rin, Panginoon, siya patayo para maiunat niya ang kanyang mga paa na nagiging sandiin ng mga manas na ito, Panginoon. Langin ko ang lahat ng ito na may pagpupuri at pasasalamat sa inyo sapagkat ikaw ang Diyos na nangako sa bawat isa sa amin. Palain mo ang kanyang buong sambayan, ang mga Policar family, kanyang mga apo, at po ng kanyang mga mahal sa buhay. Or tinataas ko rin ang mga kapatid namin na nasa barko, naghahanap buhay. Abot sila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Brother Celso at ang kanyang mga tauhan. Sa Torperi 1, mga kapatid namin na nasa laot, Panginoon, kilala mo sila. Kilala mo ang kanilang mga kalagayan. Tulungan mo sila, Panginoon, maging matatag din at ilayo sa anumang uri ng karamdaman habang sila po ay naghahanap buhay sa barko. Ingatan mo sila po, Diyos, at ilayo sa anumang uri ng mga karamdaman. Aming Diyos at aming Ama, tinataas po namin ang bawat pamilya. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng maayos na pagsasama sa kabila po ng kahirapan, kabila po ng mga
problema na maaaring kinakaharap ng isang pamilya. Magkaroon ng harmonious relationship, magmahalan, at magpatawaran, Panginoon, kung mayroong mga bagay na humahadlang para sa aming paglago bilang isang mananampalataya. Dalangin ko rin, patuloy, O Diyos, ang pagkilos mo sa mga kapatid namin na nagkakaroon po ng rebellious spirit. Kilala mo sila, Panginoon, kung ano po ang kanilang mga kalagayan sa ngayon. Tulungan mo sila, O Diyos, na magbalik loob at may ayos po ang kanilang mga puso at kaisipan. Ang kailangan lamang namin at babalik loob sa inyo at pagsuko ng aming mga buhay. And you will restore. Magkaroon po ng tunay na revival sa iglesia po na kinabibilangan namin. Ay pagpalain mo kami sa gabing ito, Panginoon, sa aming pong mga nangailangan. Walang bagay na maaring mailihim po namin sa inyo. Alam mo ang lahat ng bagay at kilala mo kami, O Diyos. At nakikita mo ang mga pangangailangan po namin. Lord, provide everything for your people. Yung iyong provision, ang iyong protection at guidance ay amin pong inaasahan sa araw-araw sa lahat po ng panahon. Panginoon, sa gabing ito, magpapahinga kami na baon yung mga salita na aming tinanggap na ang panalangin ay napakahalaga sapagkat ang kakulangan sa panalangin ay isang kasalanan. Kaya tulungan mo kami na maging matyaga kami, O Diyos, sa aming mga panalangin, sa aming buhay panalangin. Tulungan mo kami na maging laging magdepende sa inyo at sa inyong kapangyarihan. Bigyan mo kami ng masarap na tulog ngayong gabi, Panginoon. Ilayo kami sa anumang uri ng panaginip na maaaring magpahina sa aming pananampalataya. Layo nyo kami sa mahigpit ng mga pagsubok na maaaring magpahina ang aming relasyon sa inyo. Salamat sa iyong gagawin, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lahat-lahat ng mga ginawa mo sa buhay ng inyong mga anak. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Diyos sa gabi nito. Pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Antok na. Amen. Salamat. Hilingin ko po ang lahat na lumapit sa camera. Apo, hilingin ko lang po na lapit ho sa git sa camera. Kunan ko lang ho kayo ng picture. Ayan po. Okay, 1, 2, 3. Smile. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Ayan po. Bye. Linda. Brother Doming, thank you. Brother Doming. Kakausapin ko po kayo. Yeah. Bye-bye, Sister Ligaya. Bye-bye po. Bye po sa inyo lahat. Bye. Salamat. Bless you. God bless you and keep you. Thank you, Inda. Pastor, usap po tayo saglit. Oh, sige. Hintayin kita. Sir Adelina, magandang gabi. Good night, everyone. Brother Ray. Night. Good night po. Good night, Sister Ligaya. Bugang. Good night po. Ingat po kayo. Palakas po kayo.